Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang hapon. Mula po nung birthday wish itong si Cara David tungkol sa kanyang birthday, no? Na ika-52, around 52, something like that, mga ka-Wonder, no? Nag-wish nga siya na mamatay na raw itong mga corrupt, no? At ito nga, may namatay na 4, sabi niya nga, dahil daw nakaka-4 na siya. At sinundan nga yan ni Guanzo na nag-wish nga rito kay PBBM na kunin na daw ni Lord. No? Itong mga to talagang kulang na kulang talaga sa respeto itong si Guanzo dyan kay PBBM. Although hindi naman kakulong-kulong yan, yun pa man, ganun pa rin. Ano? Sa personality mo kasi, it reflects your character kung bakit. No, kasi kung gusto niya naman paalisin si PBBM sa mga akusasyon nyo, nasa inyo yung burden of providing the proof. Wala kay PBBM. Ngayon kung wala kayong ma-provide, talagang ganun na lang gagawin nyo. Kagaya nitong mga DDS followers nyo, na kapag hindi na umubra sa isang argumento o debate, mag-ad hominem babanatan ka ng personal na. Kaya na napanood ko, nag-debate itong dalawa, itong DDS at saka PBBM, walang maisagot itong DDS sa tanong. Kaya ang ginawa niya, bakla ka, gano'n na lang, unano kayo na lang mga pinagsasabi. Na talagang may kita mo na wala talagang kasense. Na pagpaliwanagan mo, na buksan mo yung isip. Dahil ito yung realidad, ito yung ginagawa ng Pangulo. Habang yung isa puro panggulo. Gusto niya maging Pangulo pero nanggugulo. Dapat ngayon pa lang, ini-exercise, pinapakita niya na yung worth niya bilang the next president. Kaya nga hindi siya pinapaboran o inaagrihan ng karamihan bilang susunod na Pangulo. At dahil dyan sa mga death wish issue na yan o death prayer list na yan, kumakalat ngayon itong si Ombudsman Boying Rimulya na patay na raw. Ang report, in-hospital daw. Alam naman natin yung background ni Ombudsman Rimulya na meron talaga siyang health problem noon sa heart, no, na na-bypass nga siya, I think twice, Pero okay na siya. At itong kumakalat pa rin na tayo lang tantanan, talagang sa pamamagitan kasi nito mga ka-Wonder, pinipilay nila yung administrasyon. Dahil balitang-balita nga raw yan, dito sa puting unicorn nitong isa, sa puting kabayo, na pipilayan nila this coming year yung mga auxiliary, yung mga alay ng Pangulo. Gaya ng ginawa dyan, napilay na nga to si Romualdez, na kinasuhan na nga. Pero as much as I know, base dun sa mga reports, wala pa rin nakikitang concrete evidence against him, kahit sa research na ginagawa ko. So, to file cases against him, siguro meron kang ample evidence para diyan. So, i-park muna natin yung kaso ni former Speaker Romualdez kung meron man. Balik tayo rito, may nabasa ako rito, isang netizen na nag-post. Sabi niya, breaking, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has passed away. A message via phone saying his life on this very day is continued to be honored and remembered by his friends and family. Rest in privacy, no press con muna. Kasi bakit nila ginamit tong rest in privacy, no press con muna? Kasi bakit? Hindi raw nagpaparamdam si Remulla. At ginagamit nila ito, no? Kasi itong mga nangyayaring ito mga ka-Wonder, ipagpipilay nga. Dahil alam natin na aktibong-aktibo si Ombudsman Rimulya bilang guardian, no, ng bansa against mga corrupt na leaders o politicians o mga kahit mambabatas at kahit sino man nakaupo sa gobyerno. Pilit nilang pinipila yan mga ka-Wonder dahil susunod din sila sa paglilitis hanggang sa malaman niyang pinaka individual na may corruption. So, sinasabi nga ritong netizen na to, RIP Ombudsman rest in privacy, no press con muna. But unfortunately, sinasabi nitong netizen na to is isang fake news, no? Bakit? Dahil kinonfirm ni Ombudsman Rimulya kahapon, no? Sa kanya pong programa, dito sa isang programa sa DZRH, nagkaroon siya ng public appearance and statements. No? I-address niya yung rumor na kumakalat. No, ito yung weekly show dito sa executive session on DZRH. So, ni-reaffirm ni Remulla na he's fine.
not in the hospital, and joined the broadcast in person. So itong pinapakalat nila, itong misinformation, ang iba dyan, hindi lang misinformation, out of ignorance, kulang sa research, kinakalat nila yung informasyon na hindi nila alam kung totoo o hindi. Meron naman dyan mga troll armies talaga na hindi na misinformation. Ito ay disinformation na or malinformation na. Magkakaiba po yan. Kung alam mo na ikakasira ng isang tao na alam mong whether tama o hindi at kinakalat mo, yan ay malinformation. No? At ang sinasadya mo naman na alam mong hindi totoo, yan ay disinformation, if I'm not mistaken. So itong ginagawa nila mga ka-wonder is sopla sa ginagawang corruption buster na si Remulla na para ma-stun yung kanyang yung kanyang momentum na iniisip ng tao wala na, capable pa ba si Remulla? Paano yan? Sinasabi ng iba 80 plus na raw. Alam mo ng mga chismis pati edad dinadaya na. 84 na raw. Remulla, I think he's just 62 or 64, around that age, So, yung mga ginagawa nila ngayon para pilayin ang administrasyon ay talagang paninira. Ginagamit itong mga trolls na bayaran. Paano ko nasabi? Speaking of bayaran, itong ang isang DDS na troll na balita, tinakas yung bayad para dito sa mga DDS trolls, yung mga vloggers. At balita ko mula rito kaya dito sa isang vloggers o content creator na galit daw itong si Sara Duterte at pinagsabihan ng gusto itong nagtakas na balita ko, pagkakarinig ko itong si Tio Moreno na nagbigay nga siya dyan ng sarcasm niya na post na I don't know, parang sabi niya mag-antay kayo, parang ganito, ganyan. I don't know kung gaano katotoo yan, pero itong balita raw mula ron sa puting kabayo na itong isang vlogger na si Alfred, pinagalitan daw ni Sara itong tumakbo umano ng pera nitong bayad sa mga vloggers. So talagang tatrabahuin nila yan. So expect nyo yung mga postings dyan sa social media na kung ano-ano makikita mo, lalo-lalo na kapag naiipit na si Sara. Kapag naiipit na, tatantarin ka niyan, bobombard ka niyan ng mga sangkatutak na postings. Super Sara, si Sara ang pag-asa, si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganito. So hindi lang yan, hindi lang mga trolls. Dagdag pa dyan yung mga kaalyando na mga dating kasama ng Pangulo. Ngayon ay tumalikod dahil hindi ko lang sure, ang pagkakaalam ko is natanggal o nag-resign dahil may mga naririnig tayong mga rumor na nagbebenta umano ng posisyon. Siguro alam niyo na kung sino yan tinutukoy ko, na yun ang pagkakadinig natin, nagbebenta ng posisyon. Depende sa highlight nitong posisyon na hawakan niya, na total kahit 100 milyon mo yan o 50 mil or 50 million mo ibebenta, mababawi mo naman daw yan in just few years. Parang ganun, bawing-bawi. So binibenta niya yung posisyon. Yun ang pagkakaalam. Simula ngayon, kung sino-sino na bumabanat kay PBBM. At ito nga, si PBBM, nananahimik na lang siya. Na siya nga ang ikina-frustrate nitong ibang mga content creators na gusto siyang ipagtanggol. Meron pa nga dyan babae, ito medyo bago lang siya kagaya natin. Na sabi niya, dati against siya kay PBBM. At sabi niya, parang help us to believe you. Ito na nga. Itong ginagawa ng Pangulo ay puro pagserbisyo sa bansa. Pagtatayo ng mga kung ano namang proyekto, yung mga bulok na proyekto noong nakaraan, inayos niya. Ultimo yung mga footbridge na nakikita natin somewhere, hindi ko pa nakita yun, nakala mo to the moon yung bridge, inayos yan ng Pangulong Marcos. Ibig sabihin, makikita mo rin na baliwala talaga ang pagserbisyo sa bayan. Gaya nitong isang netizen na nakita ko siya, na binanatan niya itong si Duterte, na hindi talaga public service ang desire nito, kundi serbisyo sa sarili at makinabang. Kaya nga, no to Duterte ang sigaw ng mga na-enlighten at matagal nang uma-against sa kanya at nakakakilala. Remember, way back, Miriam Defensor, when she was still alive, ano sabi niya? Sino yung pinaka-formidable, parang ganon? Sino yung mga yung eye mo dapat nakatingin sa kanya? In other words, parang, if I will
rephrase yung sinabi niya, hindi ko kasi alam eksakto, parang delikado. Ano sabi niya? Duterte. Right then and there at the back of her mind, sinabi niya, bakit? Dahil may inililitis itong si Trillanes sa kanya at may mga iniimbestigahan, which turned out to be true. All along, yung sinasabi ni Trillanes, totoo pala. Na that time, medyo binubuli-buli pa natin si Trillanes, tinatawag nating sundalong kanin, na walang napatunayan. Don't you know si Trillanes sa isang professor dyan sa UP or Ateneo? Graduate siya ng ganito at nagtuturo siya. At may master's degree siya. Dating senador siya. At of course, dati siyang nasa militar, no? Senior grade siya sa Navy. Itong nilalait-lait siya nitong isang senador at kung sino dyan na hinahamon pa siya ng suntukan na walang alam kundi suntukan. Sabi niya, hindi yata nag-mature ito. Akala mo, grade school lang. Puro suntukan ang nalalaman. Buti hindi mo hinamon si Pacquiao para matanggal yung angas mo. Siguro isang straight ka na o kahit hindi straight. Kahit hindi straight, ano? Kahit siguro isang sampal, baka matulog ka. So, wag nating gamiting parang sanggano yung Senado. I-preserve natin yung, kumbaga, pinaka-sanctity niyan. Kumbaga, irespeto natin yung Senado. Dahil yan pinaniniwala ang the last bastion, no? ng bansa. No? Pero, sad to say, nagkakabahabahagi dahil may kinakampihang tao. Hindi ang konstitusyon, hindi ang bansa ang pinaglilingkuran. So, yan pa, nakakalungkot yan. Kaya itong pangangalat nila, na itotodo na nila, kaya nga yung isang video natin, sabing ano bang kahihinat na ni PBBM sa 2026? Dahil mas lalo nilang paiigtingin yung pagpapabagsak sa administrasyong Marcos. Pero syempre hindi siya pababayaan ng mga supporters, mga content creators na gaya natin. No, nandiyan tayo para sumuporta dahil hindi tayo tumitingin basta sa tao. Tinitignan natin yung ginagawa niya. At kung sinasabi niyong may mga aligasyon kayo, bakit hindi niyo patunayan? Hanggang ngayon, puro ingay. Gaya nitong si Leviste. No, yung kanyang mga dokumento, sabi nga ng isang abogado, na hindi ito nakakatulong. Baka pagresolba. Papasalamat lang dyan yung mga mangmang na nagpapasalamat kami at his age, very young age, ganito na. Asan yung totoong files? Tinawagan na nga lang itong Leviste files. Dahil kung sino-sino nang nandoon at may mga parang binago pa na sinabi nga natin sa ating very, very first video pa nung tungkol dyan sa Leviste issue na yan, na parang baka mamaya matamper yan. At yung integrity niyang document na yan ay mawala. Na tinagurian na nga ngayong Leviste file. Dahil pati yung mga patay, naungkat na. Si Hagedorn, si Pacquiao, kung sino-sino. Parang dun sa file, parang ang pagkakaungkat, kasama itong sila Robin Padilla, kung sino-sino pa. No? Ayan, yan yung sinasabi natin na bakit mo pinakialaman ang dokumento. Meron ka bang karapatan at binigyan daw siya ng signal ni Vince Dizon na kunin daw yun? Pero hindi naman yan parang ina-agree o dinideny yan ni Dizon. At in the end, parang si Dizon ang gusto niya maglabas. So dapat kasuhan yan kapag napatunayan na yung kanyang ginawa ay pamumwersa, pumasok doon at nag-download, kumuha ng copy, hindi po yan isang ugali ng isang kongresista. Kaya nga siya isasampahan lalo diyan sa ethics na dapat ma-correct yung mga ganyan, mga ka-wonder. Kaya itong pagkakalat ng balita para ibabagsak ang gobyerno nitong mga trolls at kung sino-sino dyan, mga sip-sip at talagang sumasamba sa kanilang poon, yan po ay isang fake news. Dahil si Remulla is alive and kicking. Malakas po. No? Alam natin maraming pumapanaw ngayong Pasko. Dahil kakakain, marami akong kilala niyan. Inaabangan na natin yan yearly na talagang may pumapanaw dahil sa kakakain. Lalo na yung mga matataba, maalat, matatamis, malalangis. Talagang minsan may sakit na, may mga underlying issue na sa health, banat pa rin ang banat. Kaya mag-iingat po tayo sa mga kinain natin, mag-exercise tayo, no? At kahit walking lang, at dahan-dahanin po natin yung ating kinakain. So, buhay si Remulla at fake news yung pinakakalat na yan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below para mabasa natin yung inyong opinion. Give me a thumbs up if you like this video.
para ibahagi pa ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman nila na buhay pa si Ombudsman Remulla. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.